guys! Hello mga katipid tips! Ang negosyo idea po natin ngayon ay tatawagin po natin flavored stick or Pinoy stick. Mga video po natin ngayon sa mga next video, mga pwede po natin itong itinda sa mga school or pwede po natin gawing extra income ngayong malapit na po ang pasukan. So ngayon, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, gawain na po natin. Una, magluto po muna tayo ng pinakang mixture po natin at uunahin po natin ay yung atin pong unang flavor na cheese paste. So, unang ingredients, yung tubig po natin. Isunod na din po natin ang harina, cheese powder, at ngayon, haluin po natin mabuti hanggang sa wala ng buo-buo. At kapag wala na, pwede na po nating ilagay yung margarine po natin. And then, mix-mix lamang po natin saglit at pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin. Pagkatapos, wag na po natin titigilan sa halo hanggang sa maging cheese paste na po ito or yung maiga na tulad po nito. Pagkatapos, pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin at isalin lamang po natin sa isang lalagyan at lalagyan po natin ng cover na plastic para hindi po madry yung ibabaw. Iintayin po natin yung lumabig, iset aside lamang po natin at magluto naman po tayo ng pinakang pangalawang flavor po natin. At ito nga po ay ang barbecue paste. Same process lamang din po itong mga susunod na flavor. So ang pinagkaiba lamang ay yung flavor po natin. Unahin ng tubig, flour, barbecue powder. Pag tunaw na, hahaluin, and then yung margarine, and then mix, at pwede nang i-on yung fire. Hanggang sa maging paste na siya ulit. Pagkatapos ay isasalin lamang po ulit sa isang lagayan, lalagyan ng cover para hindi po madry yung ibabaw. At yung sour cream paste naman po natin, ganun din po, unahin ng tubig, flour, yung flavor ng powder. Pag tunaw na, ilagay ang margarine, mix, at pwede na pong buhayin yung apoy. At hahaluin lamang po hanggang sa maiga. Okay? And then ilalagay lang po ulit sa mangkok and then lalagyan ng cover. Pagkatapos ay babalikan lamang po natin ito kapag malamig na. So, habang pinapalamig ko nga po pala itong ating mixture, pinutol-putol ko na po itong wrapper na gagamitin po natin. Bali, ito po ay small at hinati ko lamang po sa gitna. At ngayon, dahil malamig na, ready na po tayong magbalot. Gagamit din po ako dito ng cornstarch na nilagyan ko po ng tubig kasi ito yung ipang sisil po natin. And maganda rin po merong cornstarch yung tubig po natin para pag pinaray ay mas malutong yung flavored stick po natin. So sa pagpapalaman po natin, gagamit po ako nitong piping tip para mas madali, para hindi po tayo mahassle. So yung sumunod sa maliit yung ginamit ko, yung laki po ng butas. So, ang pinakang haba po nito ay nasa 3.5 inch. Ito po yung normal na nakikita din po natin. So, nakadepende po sa atin yung laki, yung haba na gusto po natin at sa dami po ng palaman. Sa flavor po natin sa barbecue at sa sour and cream, ganito lamang din po yung gagawin po natin hanggang sa matapos. So, magbabalik po tayo. So, bawat flavor tayo po ay naka 270 pieces. Sa wakas, natapos na po yung ating pagbabalot. So, ito, talaga naman na masasabi natin na talagang murang puhunan. Pero, kailangan ay matyaga po tayo sa pagbabalot. Kasi, sa tigwa 1 cup, tingnan nyo naman kung gano'ng karami yung pwede po nating magawa. Basta dito, sasamahan natin ng sipag at tiyaga. So, hindi po imposible na kumita po tayo dito. Okay? So, ito, pwede nating itinda ng hilaw, pwede nating i-repack, katulad po niyan. Pero yung ipapakita ko sa inyo ngayon is piprituhin po natin. Pwede na talaga nating ibenta. Tapos matikman din natin, tapos makita natin yung pinakang packaging. Dito, hindi man natin kailangan na sobrang laki ng kawali. Depende na lamang po kung sobrang bili na. Yung iba nito, itinitinda ng may umorder, saka lang po lulutuin. Painitin lamang po natin yung mantika. Ito yung cheese, ito yung sour and cream, tapos yung barbecue, maputla yung pagka-orange niya. So, hindi naman tayo malilito kahit sabay-sabahin natin siyang prituhin. Ito, hindi na po natin lulutuin lahat kasi sobrang dami naman po mga katipid tips. Ipakita ko lamang po sa inyo yung pinakang sample natin. Sample ng packaging, sample kung paano natin siya gagawin, kung ititinda natin. Yung mga kids natin, sigurado,
favorite na favorite to. Gagawin ko, ilalagay ko lang siya sa Tupperware mamaya. Tapos naka-stack lang siya sa ref namin. Pag natay pa na mga kumain, so magpiprito na lang. So nakasipid na din tayo, di ba? Parang ganda yung tingnan kung ititinda natin sa labas ng school o kaya sa labas ng ating bahay. Tapos nakaganyang presentation, tapos meron daw silang taklob para hindi langawin. Yung transparent, para kita yung ating mga flavored stick, di ba? So parang nakakainggan yung bilhin. Tapos, nasa tabi na yung lutuan natin, di ba? Prito na lamang tayo ng prito. Tapos may ibebenta lagi natin na bagong luto or mainit-init pa. So sigurado, may future yung flavored stick natin. Tapos, pwede na natin samahan yan, mga ibang business natin, mga kwek-kwek o kaya mga burger. So, kapag pinag-combine po natin yon, malaking na po yung posible po nating kitain o tubuin po araw-araw. So, ito mga katipid tips, kahit wala pa tayong nailalagay na coating or flavor, kapag naiprito na po natin, ang lasa po nito, lasang tinapay. Masarap siya. Yummy! Sour cream naman, yung lutuin natin. Nakakatakam ito mga katipid tips. So, ito yung ating sour and cream. Sunod naman natin is itong ating mga barbecue. BBQ. Ikaw pa rin ang bibig ko. Oh, no! Mabilis lang talaga siyang lutuin. So, yung pinaka-tips dito is maibenta natin ng mainit-init pa or bagong luto para sigurado na laging babalik-balikan. So, sa unang pagtitinda lang naman tayo mag-i-invest ng gano'n. Yung matutunan ng mga tao na yung mabibili na lalagi is bagong luto. Kapag natutunan na nila yun, so, di ba, hindi na tayo mahihirapan sa pagtitinda. Kasi sigurado na meron na tayong suki araw-araw. Kung ititinda natin to sa harap ng ating bahay or sa school, okay, so, di ba, napakagandang tingnan. Pipili lang sila ng flavor kung ano po yung ipaluluto nila. Basta gagalingan lamang po natin, di ba? Set aside muna natin to saglit para maluwag tayo, di ba? Ay, Ate Jeanette. Kailangan natin dito ng 3 Tupperware para pag-aalugan po natin. Kailangan po ay iba-iba syempre para hindi maghalo-halo yung flavor. Yung ating cheese. So, lagyan lamang natin yan ng kaunti. Mas better po na ilalagay natin yung ating cheese flavor is mainit-init pa para kapit na kapit. Yung ating barbecue, tapos ito yung ating sour and cream. Siyempre, itong ating mga flavor na to, pwede nyo ilagay sa isang lagayan. Yan. Tapos, kapag ititinda nyo to, maganda yung may pa-dance na. Showmanship. Nice! Mai-enjoy yung bumibili. Diba? Kapag sinishake natin, sumahan na natin ang dance yan. Ganda pa na to, order ko to online, kaya lang isang piraso kasi titingnan ko lang yung size niya kung gaano siya kalaki. So, yung packaging natin dito, hindi tayong gumamit ng per plate. Ito yung pinakamaliit na paper plate. Ito naman po natin ilagay sa mga cup. Kaya lang, yung available kong cup dito is napalaki. Ito yung meron dito ngayon. So, may nabibili naman po nitong maliit. Makita lamang po natin yung itsura kapag nakalagay sa cup. So, yung pagtitinda po nitong ating flavored stick or Pinoy stick, kung ititinda natin ang luto na, tips po dito, may minimum yung pinakang order po natin. Para hindi po tayo malugi sa gas, di ba? Tapos, makakatipid din po tayo sa mga ibang ingredients tulad po ng mantika, sa packaging at doon sa pinakang flavor po natin. Tapos, ang pinakamaganda pa doon is may bagay yung pagtitinda po natin, yung pagluluto po natin kada isang order. Diba? Gamit tayo ng dressing. So, yung mix na yung bibilhin natin para hindi na tayo mag-mix. Pura lamang po yung puhunan nito sa gitna. Pwede naman natin itong isali sa mga squeeze bottle. Ewan ko ba? Bakit hindi ko na isali? Excited tumikin. So, ito yung ating sa paper plate. Ito yung ating sa cup. Wow. Ito naman yung ating sa paper bowl. So, ngayon, excited na akong tikman. Napaka-sarap niyang tingnan yung itsura, di ba? Pinaka gusto ko dito is barbecue. Ito yung ating barbecue. Ang lutong. Pakinig mo ba? Sarap. Ayan yung loob niya.
Yung tipo na kahit hindi mo isaw-saw, masarap pa rin. Ito yung ating cheese flavor. Sarap. Yan yung loob. Try natin isaw-saw. So, okay din natin isaw-saw. Kasi masarap din siya. Nakadepende sa bibili kung palalagyan ng dressing or hindi. Pero yung hindi natin i-dip is masarap pa rin. Ito yung ating sour and cream. Hindi masyadong kita yung loob kasi kulay light yellow yung sour and cream. Sa tatlong to, kapag kinagat natin, buong-buo yung flavor kasi nga, pinipe natin. Kaya sa magtatanong Ate Tipid Tips, anong brand yung ginamit po ninyong flavor? So, ALCL yung ginamit ko. So, wala naman ako masabi kasi masarap naman talaga siya, malasa. Lasang-lasa yung flavor niya. Talagang masasabi natin kung ano yung kinakain natin. Mabibili naman siya sa mga palengke at meron din naman po sa online. So, yung pinakang costing natin is pagsasama-samahin na po natin yung mga ingredients po natin. Okay? Umpisahan po natin sa harina. 3 cups po yung ginamit po natin, 21 pesos. At sa pinakang flavor po natin sa loob, so may puhunan po na 37 pesos. Kumbaga, isang balot lamang po mahigit yung nagamit po natin. Sa margarine po natin, 5 pesos. Siyam na wrapper po tayo na small. Bali, 225 pesos. 25 pesos po ang isang balot. Tapos, sa pinakang tubig po natin, sabihin na lamang po natin na 5 piso, pero labis-labis pa po yon. Kaya ang total ng ingredients ay 293 pesos. Ngayon, magpa-plus po tayo ng other expenses. Sabihin na po natin na 100 pesos. Sa gas at labor po yon, yung saglit po nating niluto, yung pinakang palaman, tapos yung labor po natin kasi matagal po talaga siyang balutin. Kaya ang total po lahat ay 393 pesos. Ngayon, i-divide po natin kung ilang pieces po yung nagawa po natin para malaman natin kung magkano po ang puhunan kada isang flavored stick. Ang kalalabasan po nun ay 0.48 po ang puhunan kada isang piraso. Kalimitan po nito ang bentahan ay piso isa, pero para sa akin, mas better siyang itinda ng 8 piraso sa 10 piso. So, yung isang piraso is mahigit piso. So, kung titinda natin to ng 8 pieces kada isang order, so yung 810, i-divide po natin sa 8. Ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 101.25 na order. So, sabihin na po natin na 101. So, para malaman naman natin yung posible po nating mapagbentahan kung magkano, so yung 101 na order, i-times po natin sa 10 pesos. At ang kalalabasan po nun, makakabenta po tayo dito ng 1,010 pesos. Pero, meron pa po tayo dong imaminus na mga gagamitin po natin. So, yung pinakang puhunan po natin, 393 pesos. Tapos, mag-minus pa rin po tayo ng flavor na gagamitin po natin dito kapag pinirito na. So, sabihin na lamang po natin na 70 pesos. Tapos, mag-minus po tayo ng 35 pesos para sa pinakang packaging po natin. Kakakuha po tayo dito ng 101 na order. Halimbawa, kung ito yung gagamitin natin, hindi po ako nagkakamali, 13 pesos po yung 50 pieces po nito. Bali, ito po ay 3 ohms. Kung ano man po yung packaging na gagamitin po natin, so ima-minus na lamang po natin. Okay? Tapos, sa pinaka-mayonnaise po natin, 16 pesos. So, minus na din po tayo ng mantika na gagamitin po natin. So, sabihin na lamang po natin na 30 pesos. Magma-minus po ulit tayo ng pinakang gas po natin kapag pinirito na at pinakang labor. So, sabihin na lamang po natin na 50 pesos. At kapag na-minus na po natin lahat yon, posible po tayong tumubo ng 416 pesos. Dito, malaki naman po yung posible po natin tubuin. Lalo na kung talagang mag-e-effort po talaga tayo sa pagtitinda, hindi po yun imposible kasi masarap naman po yung ating flavored stick. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako na idagdag na negosyo idea po, lalo na po ngayong darating na po ang pasukan. Okay? Or maidagdag po natin kung ano man po yung itinitinda pa natin. So, kita-kits na lang po ulit sa okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Okay? Bye!